Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video, ang aktwal na pumamaril ng dalawang security guards sa Quezon City. Ang sospek, kapwa si Q na tumakas sakay ng taxi. Isa pang sa Pulsa Video, motor at tricycle sa Rizal nagkasalpukan. Isa patay habang kritikal ang isa pa. News 5 Exclusive. Oplan galugad ngayong Pasko. Lalaking nag-iingay gamit ang kanyang motor, sinita at nabistong may droga. Merry Christmas! Pami-pamilya, nagpasko sa QC Circle o di kaya sa Luneta. Meron ding organic encounter sa Enchanted Kingdom. Pati sa kulungan, pinayagan ng dalaw. Nakapag-family reunion na ba ang lahat? Nasabihan na ba kayo ng... Nakita mo yung sa umpisa ko na nga. Ang laki ng tinaba mo. Sobra ka naman, tita. Alamin ang mga klase ng main characters sa mga family gathering. Eto na nga. Metro Manila Film Festival na. Mga manonood dumagsa sa mga sinihan. Manila's finest stars, Ashley Nolviga, Tyke Sanchez at Dylan Menor, nag-cinema tour. Patay ang isang tricycle driver habang kritikal ang nakasalpukan niyang pulis na rider sa Cardona, Rizal. Nangyari ang disgrasya ilang oras bagong Pasko at nasa pool din yan sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pool sa CCTV ang umaharurot na motorsiklo sa Cardona, Rizal kagabi. Nang malapit na sa pedestrian lane, biglang sumalpok na ang motor sa tricycle. Pulis at saka tricycle. Bumulagta sa kalsada ang driver ng motorsiklo na isa palang pulis. Pati na rin ang driver ng tumagilid na tricycle. Base sa investigasyon, habang patungo ng police station ang rider na pulis para mag-duty, bigla na lang nag-overtake sa kabilang linya ang kasalubong niyang tricycle. Dito na nangyari ang banggaan. Galing sa bababang kalsada ang rider na pulis habang paaw naman ang tricycle driver na tumatakbo ng 60 kph sa bilis. Meron ding warning sign na charge zone at dapat magbagal at dalawang linya na nagsasabing bawal mag-overtake. Yun nga lang, lahat ng ito hindi pinansin ng tricycle driver kaya naganap ang insidente. Itinakbo sa ospital ang dalawang driver. Dead on arrival na ang 51 years old na tricycle driver habang sugatan ang pasahero niyang 17 years old. Critical naman ang 27 years old na pulis dahil sa head injury. Ang problema, ilang beses tinanggayan ng ospital ang pulis dahil daw sa masela nitong kalagayan at kakulangan sa pang-down payment. Nahirapan po talaga kasi yung ibang ospital kasi is although may batas tayo na bawal maningil yung mismong may ailment or patient, i-check mo muna bago mo singilin. Nadiskubre rin ng Cardona Police na walang lisensya ang nasawing tricycle driver bagamat rehistrado ang sasakyan nito. Sa kabila niyan, kakasuhan daw ang pulis na critical ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Quezon City Memorial Circle, pinili ng ilan nating kapatid na mamasyal ngayong Pasko. Sinulit nila ang libreng entrance para mag-family bonding. Live mula sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, ano-ano ba yung mga pwedeng gawin dyan sa QC Circle? Cheryl, lalong dumami ang mga kapatid nating namamasyal dito sa Quezon City Memorial Circle. Bukod kasi sa libre ang entrance, marami ring pwedeng activities para makapag-bonding ang mga pamilya. Taon-taong dinadayo sa Quezon City ang Quezon Memorial Circle. Kaninang hapon, lalo pang kumapal ang kumpulan ng mga pamilya para makapag-enjoy ngayong Pasko. Maraming naglalaro sa open spaces ng park. Meron ding playground at badminton court. Kapag nagutom naman kayo, after all the fun, marami ring mapagpipili ang pagkain sa food park dito. May mga designated na upuan at lamesa, pero dahil napupuno, ang iba kanya-kanyang latag para makapag-picnic.
Meron ding nagtayo ng tent panangga sa mainit na panahon. Para naman sa mga magbabaon ng pagkain, paalala ng mga opisyal ng park, bawal po ang single-use plastic alinsunod sa ordinansa ng Quezon City. May mga kapulisan din sa paligid para mapanatili ang seguridad. Nakausap naman namin ang ilang bumisita sa Quezon Memorial Circle. Narito ang kanilang pahayag. Medyo boring kasi sa bahay. Para medyo makatanaw ng mga magandang tanawin, if ever. Mga tao, yan. Medyo nakakaliw lang. Cheryl, bukas ang Quezon Memorial Circle hanggang alas 12 ng hating gabi mamaya para sa mga gusto pang mag-celebrate ng Pasko dito. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Fatima Baduria. Merry na merry talaga ang Pasko ng isang nanalong mananaya ng loto dahil solo niyang napanalunan ang halos 14 na milyong piso sa 645 Mega Lotto Draw kagabi. Yan talaga ay mapapasana all ka. Wala naman pong nakakuha sa mahigit 248 million pesos na premyo sa 655 Grand Lotto. Susunod, mga illegal na paputok na ipinangalan sa issue ng flood control, isa sa mga dahilan kaya humihina ang benta ng mga legit. News 5 exclusive. Higit 30 dinampot sa Maynila dahil sa iba't ibang paglabag. Ang isa, nahulihan pa ng droga. At bakbakan sa PBA playoffs, nagsimula na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Maligaya ang Pasko ng mga PDL sa Talisay City Jail sa Cebu. Pinayagan kasi sila makasama ang kanilang pamilya at magsalo-salo. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Bit-bit ang mga baong pagkain, matyagang naghintay ang mga pamilya sa labas ng Talisay City Jail para makapili ngayong Pasko ang mga mahal nila sa buhay na nakapiit sa loob. Ito kasi ang pagkakataon na magsalo-salo sila kasama ang mga kamag-anak na PDL o Persons Deprived of Liberty. Ang presong si Tatay Martin na nakulong dahil sa illegal na droga, sinalubong ng mahigpit na yakap at halik ng kanyang anak at apo. Hiling nila ay makalaya na si Tatay. Na akong pamilya. O, na ako Christmas wish ako na. O hindi, malaya ni ko. Magbago na dyan ko para ni sa pamilya na ko kay didara naman sa. Ang dami magpaabot ni Papa para lang makumpleto mi ng pamilya. Ito nga, makalaya na akong Papa. Kauban mi tanan. Malungkot naman ang Pasko ni Nanay Sara na higit 1 taon nang nakakulong dahil din sa illegal na droga. Wala kasing dumalaw sa kanya. May sakit ang kanyang ina at kapatid at pumanaw na ang kanyang asawa at anak. Nawalan pa sila ng tahanan dahil sa bagyong Tino. Gusto na kong magawas Nakasabot ra ko sa ilang sitwasyon, alam mo kabalakang. Wala mo kaduaw na ko, nakasabot ra ko ninyo. Makasurvive ra sa aning atong problema. Ampo lang kita. Halos 1,000 PDL ang nakakulong sa Talisay City Jail. Pinayagan ang mga dalaw ngayong Pasko para raw makapagbigay saya sa mga PDL. Para hindi sila masyadong malungkot kung ano na nangyari sa pamilya nila, makita nila na yung pamilya nila malakas pa, Bukod sa dalaw, nagsagawa rin ng caroling contest ang City Jail. Ang mananalong PDL ay mabibigyan ng aginaldo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5
Visayas! Matinding bakbakan sa playoffs ang handog ng PBA sa fans ngayong araw ng Pasko. Para sa mga update, live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian? Cheryl, it is the season of giving, kaya naman matindi na rin ang palitan ng basket sa pagsisimula ng playoffs ng PBA Philippine Cup dito sa Big Dome. At 4 na koponan nga ang maglalaban-laban para malaman na kung sino ang aabante sa semifinals ngayon mismong araw ng Kapaskuhan. Ongoing na nga ang salpukan ng defending champions na San Miguel Beermen at NLEX Road Warriors. Top seed ang Beermen sa pagtatapos ng elimination at full force ang koponan nila with 9-2 win-loss record. Dahil dyan, may twice to beat advantage sila sa tunggaliang ito. Samantalang ang NLEX naman, shaky performance sa Elims at nagtapos lang na may 6 na panalo. Pero kahit nasa Beermen ang momentum, kailangan pa rin nilang magdoble ingat. Paano ba naman kasi? Oozing with confidence ngayon ang main man ng NLEX na si Robert Bolick na kagagaling lang sa gold medal campaign sa SEA Games. Mamaya naman ay pinaka-inaabangan ng marami ang pagharap ng crowd favorite na Barangay Ginebra, San Miguel at Converge Fiber Xers sa second game. Tricky ang sitwasyon sa matchup na ito. Parehong 7-4 ang kartada ng Ginebra at Converge. Pero Fiber Xers ang nakakuha ng playoff advantage dahil natalo nila ang Gene Kings sa eliminations. Sa kabila niyan ay on fire pa rin ng Gene Kings lalo't naipanalo nila ang kanilang huling 5 laro sa pangunguna ng core ni na Scottie Thompson, Stephen Holt, RJ Abarientos at Japet Aguilar. Ito naman ang unang beses ng Converge franchise na tumungong playoffs na may twice to beat advantage. Magiging maganda ang run nila sa pangunguna nila rookie Juan Gomez de Leaño kasama sina Justin Baldazar at Justin Arana. Dito masusubukan kung youth ba o experience ang mangingibabaw sa matchup nila. Cheryl, kung sakali man na magwagi ang SMB at ang Converge ngayon, diretso na sila sa semifinals at hihintayin na lamang nila ang magiging resulta ng kabilang pairing. Magpapatuloy po ang playoff matches natin hanggang bukas, hanggang sa linggo na yan. Abangan natin kung sino ang magwawagi mga koponan ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa The Big Dome. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Pasko. Aliw pero sincere ang naging sagot ng Manila's Finest Stars nang sumabak po sila sa Describe Your Castmates Challenge. Siyempre, inabangan po ng lahat ang entry ng finest man na si Piolo Pascual. Alamin po natin yan sa Frontline Report ni MJ Marfori. Day 1 na sa mga sinihan nationwide ng pinaka-napapanahon at pinaka-makabuluhang pelikula ng taon, ang Manila's Finest. Apakahuhusay ng cast na naging super close na raw sa set. Kaya eto, at challenge natin sila para itest ang kanilang closeness by describing their castmates in one word. First up, si Enrique Hill. Sexy. Holy. Pretty. Formal. Funny. Cute. Maganda. Tagalog na lang. Animated. Suabe sa spa. Ano naman kaya ang say ni kapatid star Cedric Juan? Panga. Mga panga. Jaw. Stis. Oh. Kuya. Komedyante. Stature. Legend. Bagito. Hyper. Super. Brother. Body. Ikaw naman Agnes Magtibay aka Ashton Olviga. Humble. Cool. Approachable. Fun. Kind. At syempre ang finest man of MMFF, Papa P, for the boys muna. Pogi. Gentleman. Life at the party. Bata. High energy. Eager. May for the girls version din. Classic.
alluring, pretty, sexy. She's a force. O diba? Ganyan na sila ka-close. Kaya huwag papalagpasin na mapanood sa Metro Manila Film Festival ang Manila's Finest, showing in over 80 cinemas nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pulsa CCTV, 2 sekyu ng isang car dealership. Binaril ng kapwa nila gwardya. Taiwan, yanik ng magnitude 6.1 na lindol. At ang organic encounter sa Enchanted Kingdom. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mag-isang nagpasko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Hindi raw kasi pinayagan ang kanyang pamilya na madalaw siya. Nasa Frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Bawal ang bisita sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands kapag Pasko at Bagong Taon. Kaya hindi madadalaw ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon mismo yan sa anak niyang si Kitty. He just learned of it a while ago. Honestly, he was quite disappointed. But yeah, I told him that we're close. We're just close. We're outside. Nahaharap ang dating Pangulo sa crimes against humanity kaugnay ng drug war. Ayon kay Kitty, may sariling selebrasyon ang mga detainees sa loob ng ICC. Bago magpasko, nakausap din ni na Vice President Sara Duterte at Kitty ang kanilang ama. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention, pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag one-on-one. He seemed okay. Obviously not in the best state, but he is strong as usual. Ayon kay Kitty, pagkatapos ng Pasko na lang ulit sila magkikita ng ama kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Samantala, ang Christmas message naman ni VP Sara Duterte sumentro sa mga vulnerable sector. Magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, sekyo na namaril sa 2 kapwa sekyo, arestado. News 5 exclusive, lalaking nagpapaingay ng motorsiklo at may dala pang droga, bistado sa Oplan Galugad sa Maynila. At Manila's finest cast nag-cinema tour sa MMFF. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulsa Video, ang aktwal na pamamaril ng isang sekyu sa 2 niyang natutulog na katrabaho sa Quezon City. Arestado na ang suspect na nagawa umano ang krimen dahil sa pambubuli ng mga biktima.
Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa pulsa video ang pagpasok ng si Q na ito sa pinagtatrabahuang tindahan ng mga sasakyan sa Fairview, Quezon City. Nilapitan niya ang dalawang katrabahong natutulog sa sofa. Bigla niyang binaril sa ulo ang isa, habang sa leeg naman niya binaril ang isa pa. Matapos niyan ay naglakad ang sospek na parang walang nangyari. Sandali niya pang binalikan ang mga biktima bago tuluyang lumabas ng opisina. Dead on the spot ang mga binaril na si Q. Nakunan din sa dashcam ng taxi ang pagpara at pagsakay ng sospek na tumatakas na noon. Tila nagdahilan pa ang sospek para magmadali ang taxi driver. Sa tulong ng mga nakalap na video, natunton at nahuli ang sospek sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Base sa investigasyon, bago pa ang pamamaril ay nag-inuman pa ang sospek at ang dalawang biktima. Nauwian sa alitan. Tutukan nga po, hindi natuloy. Natapos then dahil natalo si suspect, yun na, hinintay niya magpahinga. Bullying at panlalamang sa trabaho ang tinitingnang pinag-ugatan ng pamamaril. Parang kinakantsawan, palagi siya doon sa, kasi bago lang naman din siya at medyo senior yung dalawang security guard na naging biktima niya. Opo. At parang pinaghandaan niya nung araw na yon. Itinanggi naman ng kinakasama ng isa sa mga biktima ang sinasabing bullying sa trabaho. Ginagampanan lang daw ng biktima ang responsibilidad nito bilang OIC. Super close sila, bakit sasabing bully? Na para silang magkakasama lang na wala sa trabaho, share sa ulam. Mensahe niya sa sospek, sana naman makonsensya ka, nandyan na yan, ano pang magagawa namin, pero kailangan mo rin pagdusahan dahil nagdudusa ang pamilya niya ngayon. Paskong Pasko. Nasa kustodiya na ng Criminal Investigation Detection Unit ng QCPD ang sospek. Na-recover din ang ginamit na baril sa krimen. Mahaharap ang sospek sa reklamang 2 counts of murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa presinto, inabutan ng Pasko ang ilang residente sa Maynila na dinampot dahil sa iba't ibang paglabag. May isang nag-ingay gamit ang muffler at nahulihan pa ng droga. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu, exclusive. Happy talaga sa Maynila, lalo na ngayong holiday season. Kagabi, bisperas ng Pasko, kahit may curfew ang mga bata at kahit bawal uminom sa mga kalsada ng syudad, deadma ang karamihan, lalo na sa kahabaan ng Recto at San Nicolas. Kaya nang magsagawa ng Oplan Galugad ang Manila Police District, nagulantang ang mga nasita at nadampot. Kasama ang lalaking yan na walang t-shirt. Spotted din ang mga batang nagsasakla sa lamay. Kayo namang mga matatanda, pinapayagan nyo naman. Napaka-consider nyo. Pagdating sa Reyna Regente Street, sinita ang lalaking nagpapaingay ng motorsiklo. Pero nabistong may droga palang dala si kuya. Kaya kahit nahuli na, sinubukan pa niyang itapon. Nakita po natin na halos nagkasya doon sa loob ng isang kahan ng sigarilyo. So you can just imagine po yung dami nung dala niya ng Nakumpiska sa kanya ang kaha ng sigarilyo na may lamang 15 gramo ng ilegal na droga. Nagkakahalaga raw ito ng 102,000 pesos. Ang lalaki kasama sa higit 30 binitbit ng pulis sa presinto. Mahaharap siya sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 17 naman dyan, hinuli dahil sa paglabag sa ordinansang drinking in public. 11 kabataan naman ang dinala at ipinatawag ang magulang. Pare-parehas silang sinalubong ang Pasko sa presinto. Ang operasyon nag-ugat dahil sa reklamo na rin mismo ng barangay. Paniniguro naman ng pulisya, may mga susunod pang Oplan Galugad habang papalapit ang bagong taon para masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa mga ganitong selebrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Sa Luneta Park, piniling magdiwang ng Pasko ng ilan nating mga kapatid. At live mula sa Luneta, nasa Frontline na balitang yan si Bob Alturno, Amy Atienza. Amy, marami pa rin ba mga tao dyan ngayong gabi? Julius, Merry Christmas, no? Well, dagsa pa rin ang tao dito sa Luneta Park na talaga nga namang dinadayo ng ating mga kapatid ngayong Pasko.
Iba't iba ang trip ng mga kapatid natin dito sa Luneta Park. May mga nagpo-food trip, marami ring bata ang naglalaro. Ang iba naman, chill lang sa pag-iikot kasama ang pamilya. Nagsimulang dumami ang mga bisita rito sa Luneta Park kaninang alas 3 ng hapon. Bukod kasi sa iba't ibang activities, libre rin ang entrance dito. Kasi dito, maraming mapaglalaro ng mga bata. Tapos, libre. Wala pong bayad. Tapos, kahit malayo kami, dinadayo po talaga namin. Inaasahan ang pamunuan ng Luneta na aabot ng 100,000 katao ang pupunta sa park ngayong araw ng Pasko. Last year we had around 150,000 visitors, no? So for this year nag-a-average ng 100,000 yung visitors. So relatively bumaba yung ating park goers for this Christmas season, pero anyhow welcome naman ang lahat. So as long as manageable yung numbers natin inside the park. Isa rin sa mga pinaka-inaabangan ng mga bisita ay ang fountain show at Christmas decoration lighting. Perfect yan para sa picture-picture kasama ang pamilya. Bahagi raw ito ng taunang selebrasyon ng Luneta Park tuwing Pasko. Bukas ang Luneta hanggang alas 11 ng gabi. Paalala lang ng mga otoridad, sundin ang clean as you go policy. Huwag mag-iwan ng kalat sa parke. Iwasang magdala ng matutulis na bagay at bawal din ang pagdadala ng alak dito. Sa ngayon, wala pang naitatalang anumang insidente sa Luneta. Gayunman, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga uniformed personnel para siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Julius, matapos ang Pasko, pinaghahandaan na rin dito sa Luneta Park ang kauna-unahang New Year's Eve concert na gaganapin sa December 31. Magsisimula yan ng alas 8 ng gabi at matatapos ng 12 midnight. Yan muna ang latest ngayon dito sa Luneta Park, Julius. Maraming salamat at Merry Christmas din sa iyo, Mobile Journal, Amy Atienza. Mula sa iba't ibang palaro, pamamahagi ng aginaldo at salo-salo, talaga namang walang tatalo sa pagdiriwang ng mga Pinoy sa araw ng Pasko. At live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, ano-ano ang gimmick ng mga kapatid natin? Sarili each family, kanya-kanyang pakulo ngayong Pasko. May mga simple at may mga sumunod sa kung ano ang trending. Nakapag-Whitney Houston Challenge na ba ang lahat? Kung si Kuya nanalo at nag-uwi ng papremyo, itong si Tita, abay nakatulog ata. Isa lang yan sa mga palaro sa Christmas party/family reunion ng pamilya ni Zane Cabritit. Tiyempo rin kasing umuwi galing Japan ng kanyang tita kaya merry ang Pasko. Hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos yung buhay ng tao, kung mabilis lang yung buhay eh. So, kailangan i-enjoy natin, cherish natin yung bawat celebration na magkakasama yung family. Siyempre, di nawala ang salo-salo at bigayan ng mga regalo. Ang magkakaanak namang ito, ang trending na small gift exchange ang pakulo. Dito, bawat kalahok may dalang items na kasing dami rin ng participants. Kaya the more, the merrier. Paunahan na lang sa pagkuha ng regalo. Ganito pa rin. Kasi mas masaya yung bonding, mas nagiging strong kapag may mga ganong eksena. Inabutan naman naming nanananghalian sina Wilma sa labas ng bahay ng kanyang biyenan dito sa Tondo. Sama-sama raw talaga sila pag Pasko. Kahit na simpleng handa lang, okay na yon. Tradisyon namin na every year talagang dinadalaw namin yung aming mother. Kasi syempre, hindi na bumabata. Pinilahan naman ng mga kapitbahay ang bahay ng 61 anyo sa Sinene. Namigay ang kanilang pamilya ng malulutong na 50 pesos at hamon.
Ilang dekada na raw nila itong tradisyon tuwing Pasko. Ang Pasko po ay para sa lahat. Pagsilang ng Panginoon, dapat natin gantihan ng Panginoon sa biyayang binibigay sa amin. O swerte, meron kami pagkain, ulam kami. Ang ginang na ito, inabutan naman naming namimigay ng Christmas scratch card sa kanyang mga inaanak. I-scratch lang ang card. 150! Wow! May instant aguinaldo na sila from Ninang Angel. Sana all. Pang masaya lang. Trip lang. Trip lang. Para masaya lang sila. Minsan lang naman kasi sa isang taon. Simple man o magarbo ang selebrasyon, ang mahalaga para sa pamilyang Pilipino, sama-sama at buo ngayong Pasko. Cheryl, nandito nga sa Varona Street sa Tondo, complete with lights and sounds ang Christmas tree party at may paletsong baka. Merry Christmas! Back to you, Cheryl. Merry Christmas at maraming salamat, JC Cosico. Sumentro sa pasasalamat ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Pasko. At tulad ng marami, may Christmas wish din ang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawid. Maging source of light and goodness. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino ngayong Pasko. Habang nag-e-enjoy raw ang marami sa pagdiriwang, alalahanin din daw natin ang mga mahihirap, may sakit, biktima ng kalamidad at iba pang mga kapatid na nangangailangan. Ibahagi raw natin ang blessing sa kanila. Dito sa ating bansa, PBBM, maraming pagsubok ang pinagdadaanan ngayong taon, nalampasan naman natin ito. Sa pagtatapos nitong taon, tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Naway lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran ng mabubuting pamilya at kaibigan, at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan. Ngayong Pasko may wish din sina Pangulong Marcos at First Lady Liza. Lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. All boys ang anak ng dating Pangulo at First Lady, sina Congressman Sandro, Simon at Vincent. Nagbiro pa ang Pangulo sa mga anak. Wala kayong mabola, no? Ayon naman sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez, pinagbubuklod tayo ng Pasko. Magsilbi raw sana itong paalala na kahit sa mahihirap na sitwasyon ay may liwanag. Si House Speaker Boji din naman nanawagan ng pagkakaisa sa bawat Pilipino bilang tunay na diwa ng Pasko. Hiling naman ni Senate President Tito Soto ngayong Pasko, Naway manaig ang pagmamahalan sa pamilya at malasakit sa kapwa. Lalo na po sa mga higit na nangangailangan. Merry Christmas and God bless us all. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Kulang ang New Year celebration kapag walang paputok. Kaya Pasko pa lang, abay dumayo na ang ilang mamimili sa tinaguriang fireworks capital of the Philippines na Bukawi, Bulacan. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Merimon Reyes. Yung iba po tanggal, sinasabi po nila tanggal malas, pampaswerte. Or yung iba po, gusto lang po nila maging colorful yung New Year, mas maging makulay or masaya po, ganun. Kasi yung mga fireworks po nakakaaliw talaga, especially po sa mga bata. Sa tinaguriang fireworks capital of the Philippines na Bukawi, Bulacan, hindi lang Pasko ang dama, kundi pati ang nalalapit na bagong taon sa dami ng taong namimili ng paputok. Kabilang na dyan sina Camilo Notorio na bumiyahe pa ng mahigit 6 na oras. Mahal daw kasi kung sa kanila sila bibili. Taga Quezon po, bibili ng paputok. Ito, 1,000 rounds. Murang-mura, 1,000. Mas mura po, walang traffic. Yung po ang hinabol namin. Sa ngayon, nasa regular na presyuhan pa rin ang mga paputok. Pero ayon sa Vice President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association, bukod sa supply at demand, kabilang din sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang para makabawi sa naging epekto ng mga nagdaang bagyo sa mga pagawaan ng paputok. Dagdag pa niya, kalaban pa nila sa merkado ang mga nagbebenta ng mga illegal na firecracker gaya ng mga paputok na Super Lola, Goodbye Philippines at King Kong. Meron pang paputok na ipinangalan kina Curly and Sara Diskaya, Zaldico, Senator Amy, Tino at Juan. Hindi naman namin sila miyembro. Hindi naman namin, and yet they are the ones destroying our sector. May mga dangerous
dangerous effects, yung mga halimbawa yung sinasabi nilang mga dart bomb and all, if you throw that sa crowd, alam mo yon, hindi naman, and then sisisihin na naman nila yung sector. Dito raw sa Bukawi, Bulacan, garantisadong ligtas ang mga binibentang paputok, lalo't nag-i-inspection lagi ang mga pulis. Sertipikado rin ang mga tindahan. Payo naman ng mga nagtitinda, bumili na hanggat maaga pa. Base sa datos mula sa 62 Sentinel Hospitals, nakapagtala ang DOH ng 28 kaso ng firecracker-related injuries mula December 21 hanggang ngayong araw. Mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon. Karamihan sa mga nasugatan ay dahil sa boga, 5-star at triangle na paputok. Bukod sa paulit-ulit na paalalang mag-ingat sa pagsalubong sa 2026, importanteng tumawid tayong lahat ng masigla at masaya. Nagbabalita mula sa Frontline, mobile journalist Marymon Reyes. Kakambal ng Pasko ang bonding at gala ng buong pamilya. Ang ilan dumayo pa sa Santa Rosa, Laguna para mag-celebrate sa sikat na amusement park doon. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Kapag Pasko, kanya-kanyang trip ang mundo. Merong nagpupunta sa mall. At merong ding dadayo pa para sa extreme rides. Gaya na lang ng pamilya Palista na mula pa Benguet na pumunta pa rito sa Santa Rosa, Laguna. Ang trip nilang celebration, makapag-rides sa Enchanted Kingdom. Hindi po namin kayang pumunta ng Hong Kong lahat. Wala pang budget, kaya dito muna po kami. Dinayo rin ng pamilya Racoma na mula San Felipe, Zambales ang theme park. Birthday din kasi ng kanilang 4 years old na chikiting na si Kian. Kasi gusto din ng mga parents niya, tsaka gusto din namin na para ma-experience din niya dito. Etong si Darius Letada na taga Caloocan gusto ng iwas stress sa paghahanda. Kaya ba, gusto ay extreme rides. Sinubukan lang naman nila ang pinakabagong ride this year, ang Eclipse. Tinatapon paharap at patalikod ang sasakay. Patok na patok din ang mga kilalang rides sa EK, ang Anchors Away, Space Shuttle, Extreme Tower, Twin Spin. At syempre, nag-try din ako sa Disco Magic. Para sa Organic Encounter Magic, nakasabay ko riyan sina AJ at Jess na mula pa sa Taguig. At eto, sabay-sabay din kaming may hilo. Sabi nila, mag-distress daw tayo dito sa Enchanted Kingdom. Pero I don't know, mas nakaka-stress yata ito! Ayoko na! Tama na! Lord Jesus Christ! Happy birthday, Jesus! Nakaka-stress siya. Naabutan din natin sa ride ang grupo ni na Father Pat Villasanta kasama ang mga Tuloy Kids mula sa Tuloy Foundation sa Alabang. Paalala niya sa mga kapatid natin na huwag kalimutan ang tunay na diwa ng Pasko. Ayon sa pamunuan ng Enchanted Kingdom, nasa 8,000 to 10,000 ang guest attendance ngayong araw. Mas marami raw ito kumpara noong nakaraang taon na masama ang panahon. So pagbakasyon lahat at may okasyon lahat na magsama-sama, it's an opportunity to creating new memories that will last a lifetime. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ngayon pong Pasko, may pasabog na namang act of generosity ang American singer at global pop icon na si Taylor Swift. Nag-donate lang naman si Tay-Tay ng $1 million each sa 2 organisasyon. Tumanggap nga po ng tig $1 million o higit 58.7 million pesos ang hunger relief group na Feeding America at American Heart Association. Ayon nga po sa AHA, nag-donate ang singer in honor of her father na si Scott Swift na kamakailan lang ay inoperahan po sa puso. Ito pa nga ang isang may pa-bonus din. Inilabas si Sabrina Carpenter sa streaming platforms kagabi ang bonus track niyang Such a Funny Way. Crash out song daw ito para sa mga gustong i-express ang kanilang mga mabibigat na emosyon. Susunod, alamin ang iba't ibang uri ng kaanak tuwing may family reunion. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Taitung County sa Taiwan kahapon. Sa video, tila nagsasayawan ang mga estante ng isang supermarket. Sa lakas ng pagyanig, nagbagsakan ang mga paninda. Agad namang nagtakbuhan palabas sa mga mamimili. Ayon sa ulat, naramdaman din ang lindol sa Taipei. Wala namang napaulat na nasaktan at nasirang istruktura. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Sa pagsisimula ng pagpapalabas sa mga pelikula ng Metro Manila Film Festival ngayong taon, hindi lamang po mga artista ang dumayo sa mga sinehan at kasama po natin dyan ang stars ng Manila's Finest. At live mula po sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ? Hola, Jervy! Well, it's day 1 of the Metro Manila Film Festival at talaga namang merry ang Pasko sa kahit anong sinema na pinuntahan nga natin ngayong araw na ito dahil talaga namang umaatikabong pila ang enthusiasm ng mga manonood para panoorin ang kanilang mga paborito. And yes, ang MQuest Signal Spring Films NT na Manila's Finest talaga namang sobrang successful sa unang araw nito sa Takilya. Well, kanina nga nandito tayo sa Ortigas at nakasama natin sina Ashton Olviga, Dylan Minor at Tyke Sanchez. Hindi lang sa ticket selling nakikanta at namigay pa sila ng signed merch. Tumodo talaga ang moviegoers sa mall na ito sa Mandaluyong kanina para mamakyaw din po ng tickets ng Manila's Finest. Merry talaga ang Christmas sa unang araw ng MMFF 2025 at malakas ang simula ng Manila's Finest ngayong Pasko. Oo. Tsaka lahat ng pelikula talagang pinapalabas ngayon sa MMFF. For sure, may matututunan kayo doon. Maraming din kailangan makanood ng Manila's Finest kasi ito rin yung parang feeling ko kailangan ng mga Pilipino. And I think it's a very good awakening para sa ating mga Pilipino. Yun nga, I'm very grateful to be part of Manila's Finest, kami lahat, and to share the lessons, the stories that people would understand. And At hindi lang dito sa Metro Manila mga kapatid dahil more than 80 cinemas sa Luzon, Visayas at Mindanao showing po ang Manila's Finest. Yes, sa buong bansa. Umpisa pa lang syempre ngayong araw ng cinema tour but you can still catch the cast ng Manila's Finest sa mga schedule na nakikita nyo po sa inyong mga TV screen. Hanggang December 30th po yan, mag-iikot po sila sa iba't ibang cinema nationwide mga kapatid. At dito nga nasan ako ngayon sa Ortigas, usually mas kalmado pero ngayon kanina nakikita ko na nga dumadagsa ang mga fans dito at hindi lang yan, magsisimula na in a bit ang block screening para syempre kay Ashton Olviga at sa cast ng Manila's Finest. Yan muna ang latest mula rito. Back to you, Jervy. Maraming salamat, MJ Marfori. At yan nga po ang mga showbiz update natin ngayong Pasko. Merry Christmas mga kapatid. Ako po si Jervy Rides. Merry Christmas! Merry Christmas. Ito ihabol natin. Diba? Ngayong Pasko at Bagong Taon, nagsusulputan po kasi yung kabi-kabilang family reunions. Kahapon, natapos na kayo kagabi, diba? Jervy sa Laguna. Ito, kasabay niyan ang paglabas din ng iba't ibang klase ng main character sa pamilya. Oo, lalo na kung malaki yung pamilya. Dahil meron daw judgmental, meron ding trentahin. At kung ano-ano pang iba. Alamin po natin sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Pasko na naman! Kaya reunion is life para sa mga pamilyang Pinoy. Pero sa bawat reunion, hindi mawawala ang iba't ibang main characters. Lalo na yung tita na may linyang... Napanood ko din yun. Nakita mo yung sa umpisa unang... Ang laki ng tinaba mo. Sobra ka naman, tita. May kasamang tanong pa yan na, kailan ka ba mag-aasawa? Na para bang ang dali lang mag-asawa in this economy?
Kung hindi tungkol sa pag-aasawa, Plano mag-anak? Excited na ako magregalo sa baby mo. sila yung mga mang-ebas na ang dami-daming napapansin at sinasabi. Present din sa reunion yung mga lolo and lola's baby boy o girl, aka ang mga paboritong apo. Heto ang isa pang favorite, yung ninong ng bayan na laging may malutong na pera. Paldo ka talaga dyan pag Pasko! Meron ding mga funny tito na maraming baong dad jokes. Taas kamay naman ng mga trentahing tito-tita na sakitin. May dala pa yung inhaler o ointment. Andyan din yung mga nasa sulok lang na confused at napapa-question sa mga naririnig na chika ng kamag-anak. Hindi rin mawawala yung mga batang hyper. Yung tipong sasayaw muna bago bigyan ng pamasko. At syempre, food is life kaya always present sa reunion yung mga nangunguna sa kainan. O ikaw, anong klaseng kaanak ka sa inyong family gathering? Tirador po ng pagkain. Nag-aabang po kasi ang mga handa ng mga pamilya. Tapos nalakasin po ako kumain. Kasi po palagi lang din naman po kami kumakain ng handa. Ganun. Tirador ng handa. Kasama siya rin pa. Opo. Rin tayo nasakitin. Kasi palagi pong sumasakit yung likod, maraming nararamdaman, lalo na ngayong December. Jens! Jens! Ito po yung pamahid talaga, yung kasama palagi. Pero sa dami ng nangyari this year, gusto rin natin yung maiintindihan tayo sa reunion. Parang yung ganitong kamag-anak. Oh, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Oh, sana okay ka kasi yun talaga ang pinaka-importante. Naku, hayaan mo na yun. Mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon eh. Tsaka kanya-kanyang laban yan, hindi tayo pare-parehas. Hayaan mo, you're doing your best. Okay lang yan. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Galvez, News 5. O anong karakter nyo doon? Wala. Wala? Wala ka Ako yung doon? understanding. Ha? Understand. Hindi ba ikaw yung laging may dalang tito Hindi, na ako maraming lagi malutong yung na dala? Ako lagi yung tinatanong ng mga marites. Sa mga family gathering. Oh, syempre. Nakalimutan banggitin doon na ang daming marites sa mga family gathering. Yung nagtatanong ng mga balita sa showbiz. Ikaw ang source. Oo. Akala nila, lahat. Ganon. Di ba? Yung nagandang bunga. Anong latest kayo dito? Oo. Di ba? Mga Kahit tolits. gusto mong mag-ambag, wala naman talagang alam. Enjoy na lang tayo. Enjoy. Merry Christmas! Merry Christmas, po. everyone! Ayan. At syempre, bukas, live ulit tayo. Sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan kahit Pasko sa Frontline Pilipinas.